monthly payments, sa mga ganyan, wala kang pangbayad. So, wag mo na lang kunin. So, na-ooperan talaga kapag maganda yung paggamit natin kay GCash. So, ang ibig sabihin ko dito is, gamitin lang natin si GGives kung kailangan natin. Pero kung si GGives naman ay gusto mo lang masubukan, Hold up. and hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So, yung topic po natin ngayon is all about our GGives. So, may mga nagtatanong po kasi na mga nakasubscribe sa atin na kailangang sagutin about sa kanilang mga GGives. So, yung GGives po natin, yung tinatanong nila, actually, siguro mga 4 na. Sir, yung meron po akong offer sa GGives, dating mataas, ngayon po ay bumaba na. Kapag po ba na hindi ko to ginamit, mawawala po ba ito? Ayan, ayusin na natin yung buhok natin. So, ayun yung kadalasan na tanong sa atin tungkol sa GGives. Kung mawawala ba yung offer sa kanila ni GCash na loan na GGives. So, ang GGives kasi is a limited offer lang na ibinibigay sa atin ni GCash, which is anytime pwedeng bumaba, ang worst, pwedeng mawala. Yes, mawawala po siya kapag hindi natin siya ginamit. And ang maganda naman dito, pwede rin namang tumaas. Pero paano ba siya bababa at paano ba siya tataas? Okay, so bababa ang ating mga GGives kapag bumaba ang ating mga G-score. And tataas ang ating GGives kapag tumaas ang ating G-score. So ang tanong natin ngayon, paano ba natin mapapataas ang ating G-score at paano ba natin maiiwasang bumaba yung ating mga G-score? So minsan hindi na natin yan namamalayan na kung bumababa or tumataas yung G-score natin. So sa pamamagitan kasi ng mga pagbabayad ng bills and paggamit ng scan QR sa mga kunyari sa mga SM, Mercury Drug, malaking tulong yan para mapataas yung ating mga G-score. From there, pwedeng tumaas yung G-score nyo, and kapag mataas yung G-score nyo, maaaring mataas yung offer sa inyo ni GGives. So dun sa tanong natin, mag-direct to the point tayo na kung mawawala ba yung offer nila sa GGives, yes, pwedeng mawala ito. So, ang lagi kong sinasabi sa mga nagpapatrade sa amin na once na meron kayong offer sa GGives, isipin nyo yung tatlong factors na to. Tatlong factors na to. Unang-una, kailangan nyo ba ng pera? Pangalawa, saan nyo ito gagamitin? At pangatlo, kapag mawala ba to, okay lang ba sa inyo? Hindi ba kayo manghihinayang? Ayan. So, doon sa unang tanong natin, saan natin ito gagamitin? Ayan. So, gaano ka-importante na gamitin natin si GGives na kapag nawala ay talagang manghihinayang tayo? Yan yung unang katanungan. Let's say meron kang utang sa tao, which is 10% yung utang mo dun sa tao. And kailangan mong may offer ka sa GGives. Ayun yung one case scenario natin. So, sa ganyang case, yes, pwede natin kunin si GGives kasi mas mababa yung interest ni GGives monthly. Okay? So, pangalawa, saan ba natin gagamitin yung pera natin? So, ito ba ay gagamitin for medication? Ito ba ay gagamitin for emergency use? Dahil kailangan bumili ng mga gamot, kailangan bumili ng kailangan bumili ng tawag dito, kailangan bumili ng pagkain, ayan. So, ayan yung i-consider natin. And pangatlo, tuwing kailan ba natin siya pwedeng hayaan na lang? So, hayaan lang natin yung GGives natin kapag hindi naman importante yung paggagamitan. Tulad ng lagi kong sinasabi sa mga nagiging client namin, yung GGives is loan siya, which is meron siyang interest per month and installment po ito. So, sinasabi ko na kuhain mo kung may offer ka, kung kailangan mong gamitin, kung kailangan mong magnegosyo, basta may naiisip ka kung may emergency na gagamitin. Pero kung may offer ka sa GGives tapos wala ka namang paggagamitan and parang gusto mo lang bumili ng cellphone pero wala ka namang incoming or wala ka namang mga basket to get your monthly payments, mga ganyan, wala kang pangbayad. So, wag mo na lang kunin. So, na-ooperan talaga kapag maganda yung paggamit natin kay GCash. So, ang ibig sabihin ko dito is, gamitin lang natin si GGives kung kailangan natin. Pero kung si GGives naman ay gusto mo lang masubukan dahil installment pero may trabaho ka naman at may pangbayad ka naman, wala tayong problema yan. Pero kung ikaw ay walang trabaho, na operan ka ni GGives dahil maganda ka pag doon ka nagbabayad ng bills, wala kang trabaho tapos ang tawag dito,
hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad monthly. Alam mo yan sa sarili mo, di ba? So, wag mo na lang kunin kasi baka mahirapan ka lang, magkaroon ka lang ng utang and doon mag-start yung struggle ng buhay, utang mo. Ayan. So, ganun lang. Lagi ko lang sinasabi na i-manage lang natin yung paggamit natin sa GGives. Kasi when it comes kasi sa GGives, hindi talaga siya nagiging cash and kailangan nyo pa talaga siyang ipatrade. So, nagte-trade din kami ng mga GGives via PayWheel. So, nagpapabayad kami ng mga bills namin and isasend namin sa inyo via GCash. With P po ito, hindi po libre. Okay? So, yun po. Doon naman sa nagtatanong, yes, pwede siyang mawala. Depende sa paggamit nyo. Kasi everyday na ginagamit natin si GCash is nakaka-apekto yan sa ating G-score. Halimbawa, meron kang offer ngayon. So, kinabukasan, titignan ni GCash, ano ba yung transaction mo, okay ba yung paggamit mo kay GCash ngayon, yun, maaari na siyang maka-apekto. Kinabukasan ulit, hanggang mag-refresh siya every week. Every week, nagre-refresh si GCash. Then, kapag okay yung paggamit mo nitong linggo na to, ayan, magkakaroon ka ng offer, tataas yung offer. Pero kapag hindi mo masyadong nagamit yung GCash or yung GCash mo, hindi ka napagbayad ng bills, wala nangyari, puro withdraw, wala kang savings na ubos, maaaring bumaba yung G-score mo, bumaba yung offer na kung meron ka. At else, tulad ng sinabi ko kanina, mawala yung offer natin sa GGives. Ayun. So, ganun lang kadali. So, nalaman ko yan kasi once kasi na may mga katanungan ako noon sa isip ko is talagang itinatawag ko sa GCash. Katulad ng paano bumababa, paano tumataas yung mga G-score. Kasi until now, nagkaroon na ako ng almost 780, umabot nga ako ng 800 G-score nun eh. Pero, never akong na-offeran ni GCash. So, bakit? Kasi yung GCash namin is like a transactional activity. So, ibig sabihin, madalas lumalabas yung pera. May papasok na pera, pero lalabas din agad. Pero naka-pro kami, naka-GCash kami, which is 500,000 yung limit. And hindi lang siguro na-offeran sa tingin ko is because yung GCash namin is masyadong transactional. Like, may magpapasok kami ng pera, then ilalabas din namin pang send, pasok, labas. Hindi na-maintain yung funds doon sa loob ng GCash namin, which is yun yung hinahanap nila. May mga G-Save, may mga G-Funds, ay mga Invest, ayan, may mga ganyan. So, maybe yun yung hinahanap. Ayan. So, sana po ay nasagot namin dito sa Almontero ang inyong katanungan. Kaya, kung kayo ay may mga comment, huwag nyong hayaan na hindi kayo makapag-comment. Mag-comment lang kayo, magtanong lang kayo, and sasagutin ko po kapag nabasa ko. And kung kayo ay may mga G-Gives na kailangan nyo, real time, yes, pwede po sa amin. Pwede nyo po kaming i-message or sa aking Facebook, www.facebook.com/aldrinalmontero. www.facebook.com/almontero11. So, ang pangalan ko po sa Facebook, Aldrin Almontero po, na may blue badge. Okay? Hanggang dito na lang po. Once again, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Bye. Thank you.